Narito ang mga city tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog sa ating mga tahanan. Isa sa mga leading causes of fire, according to Bureau of Fire Protection, ay ang electrical. So, paano ba natin ito maiwasan? So, unang-una, ating ipasuri sa mga licensed at certified na electrician ang linya ng kuryente, lalo na kung ang ating bahay ay may kalumaan na. Bakit importante na ito ipasuri? Dahil hindi natin alam, baka mamaya natanggal na yung pinakatalop o yung balat ng ating pong mga wires dahil sa kalumaan or dahil sa kinagat na ito ng mga daga, ito ay maaaring pag-umpisahan ng short circuit na mauwi sa sunog. Pangalawa, avoid electrical outlet overloading o yung mga saksakan ay lalagyan natin ng sobra-sobrang mga electrical appliances. Delikado po ito dahil ang mga electrical wire ay mayroong tinatawag na load capacity. So kapag ito ay sobra na, so maaaring mag-init at mauwi sa sunog ang wire. Pangatlo, so ito ay parati din nating naririnig pagka ang ating pong mga electrical appliances ay hindi natin ginagamit, ito po ay patayin natin dahil ito po ay maaaring mag-overheat na maaaring pag-umpisahan ng sunog. Ang charger ay simpleng electrical device pero maaaring malaking perwisyo ang maidulot nito. Kung tayo ay magcha-charge ng ating mga gadget, ay siguraduhin natin na nababantayan natin ito. Dahil ang nangyayari, kapag tayo ay nag-charge o gumamit tayo, hindi na natin nababantayan yung ating gadget. So, ang nangyayari is, nag-overcharge yung ang mga sinaksak natin. So, ang tendency, umiinit yung battery, tapos ito ay nakalagay pa sa mga lugar na madaling masunog. At yung mismong charger, defective na din siya, so maaari din itong pag-umpisahan ng sunog. Kaya po, bantayan natin yung mga gadgets na ating pong naka-charge. At wag din tayo basta-basta bibili ng mga electrical gadgets na walang safety seal. Kung ang isang electrical devices gaya ng charger, yung mga electric cords ay damaged na, so palitan na po natin ito. Wag na natin pilitin na ito ay kumpunihin pa at saka natin gagamitin. Panglima, so ilayo din natin yung mga energized electrical devices natin sa source of water upang maiwasan natin ang mga short circuit at yung mga electrocution or yung pagka-kuryente. So bukod doon sa electrical fire na nabanggit ko kanina, ang cigarette butt ay isa din sa mga leading causes of fire dito sa atin. So paano ba nangyayari yung mga sunog patungkol dito? So kapag yung upos ng sigarilyo ay basta na lang itinapon kung saan-saan at hindi napatay ng maayos at yung pinakabaga nito ay nadikit doon sa mga flammable materials or yung mismong cigarette butt nahulog sa carpet or doon sa mga flammable materials, ay nag-uumpisa ang sunog. Paano ba natin maiiwasan yung mga sunog o yung mga fire incident related to cigarette butt? Simple lang, huwag manigarilyo. Ang open flame ay isa din sa mga common reason kung bakit nagkakaroon ng sunog sa ating pong mga tahanan. So, paano ba ang dapat nating gawin upang ito ay maiwasan? So, unang-una, in case na tayo ay mawalan ng kuryente, iwasan natin ang paggamit ng kandila. So, instead ay gumamit tayo ng flashlight. In a situation na talagang wala tayong available na resources, kung hindi yung kandila lang, so ano yung mga dapat nating tandaan? Unang-una, ay ilagay natin ito sa mga lugar na madaling makita or mapansin. Huwag natin itong ipepwesto sa mga lugar na may madaling masunog, gaya ng mga papel, karton, kahoy, kurtina, at marami pang iba. Dahil may chances na ito ay matumba sa mga flammable materials, so in just how many seconds ay maaaring lumaki yung maliit na apoy. Pangalawa, huwag magsisindi ng kandila. Kung tayo ay matutulog, aalis, or may gagawing iba, na yung attention natin ay madadivert or matutuon doon sa ating gagawin at hindi na natin namamalayan, yung kandila na sinindihan natin, pwedeng natabig na pala ng ating mga alagang aso, pusa,
yung kandila. Huwag natin hahayaan na paglaruan ng mga bata ang mga posporo, lighter, mga kandila, o yung mga flammable materials. So ito ay itago natin sa mga lugar na hindi nila madaling maabot o kaya ay lagyan natin ng kandado yung mga pinagtataguan. Ang open flames ay makikita rin natin sa ating mga kusina. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog mula sa lugar na ito, tandaan natin itong mga sumusunod. Kapag tayo ay magluluto, huwag natin iiwan or may gagawin tayong iba na mababaling ang ating atensyon doon sa ating niluluto. Ano ang mga the best example? Yung mga panonood ng movie habang nagluluto. Kahit na sabihin natin na tayo ay saglit lang o may gagawin tayong iba na hindi na magtatagal, katulad ng pagpunta sa banyo. Maraming maaaring mangyari sa ilang segundo na ito ay iiwan natin. Ano pa? So regular din natin na suriin ang ating LPG tank regulator at yung hose. Kung ito ba ay nagbibitak-bitak na or yung quality ba nito ay nakikita ba natin na hindi na maganda. So kapag ganun po ang ating na-assess, ay palitan na po natin ito kaagad at huwag natin gagamitin muna yung ating mga LPG tank. Ano pa? So patayin din ang kalan at ang ating LPG tank kapag ito ay hindi po ginagamit. Gayun din, maging malinis tayo at organize sa ating pong mga kusina. So linisin natin ng maigi at ng maayos yung mga pinagtalsikan ng mantika sa paligid ng ating pong mga kalan. Dahil ang mantika po ay isang flammable material. So mas lalong bibilis ang pagkalat ng apoy kapag hindi po natin nilinis yung ating pong mga kusina. Ganun din po sa mga ating towels, mga pot holders. So iwasan natin na ito ay mailapit or madikit dun sa apoy ng ating pong mga kalan. So in case na yung mismong niluluto natin ay umapoy, ibig sabihin umibabaw yung apoy doon sa ating pong mga kaldero, wag na wag po natin itong bubuhusan ng tubig. Bakit po? Remember, water and oil do not mix. So ang tendency kapag binuhusan natin ito ng tubig, lalong kakalat at lalaki ang apoy. So ano ang the best na gagawin po natin? So una-una ay patayin natin yung ating mga kalan at yung ating mga LPG tank. At lagyan natin ng takip yung kaldero. At kusang mamamatay ang apoy dahil ito ay madedeprive ng oxygen na isa sa mga component ng apoy. Ano pa? So yung mga handle ng ating pong mga kaldero or kawali, kapag tayo po ay magluluto, ilayo po natin sa harap natin para maiwasan na ito ay masagi na maaaring magdulot na yung mantika ay tumapon doon sa apoy ng ating pong mga kalan. At wag na wag din po tayo magsusuot ng mga damit na masyadong mahahaba na ang tendency po ay maaaring dumikit doon po sa niluluto natin or doon sa kalan. So ganun din, huwag nating hahayaan na maglaro sa kusina ang mga bata o magluluto nang hindi natin sila binabantayan. In addition, malaking tulong din ang paglalagay sa ating pong mga tahanan ng mga smoke detectors nating tinatawag. Lalo na po sa mga panahon na tayo ay natutulog. Paano ba gumagana ang isang smoke detector? So tandaan natin na ang byproduct ng apoy ay usok. So ang ginagawa ni smoke detector kapag ito ay nakadetect ng usok pa lang, ay lilikha ito ng malakas na tunog upang tayo ay mabigyang babala na merong apoy. So bukod doon sa smoke detector, ang pagkakaroon ng fire extinguisher sa ating mga tahanan ay nakakatulong din sa pag-apula ng mga paumpisang apoy. Kaya makakabuti na alamin din natin ang paggamit nito at ang pagkakaroon natin nito sa ating tahanan. Ang susi sa lalong hindi pagkalat ng apoy ay yung tinatawag nating early detection. Ibig sabihin, agad nating makikita yung sunog upang ito ay maapula natin kaagad.